Sarcon, taga Cantilan, Surigao del Sur. Ang kagikan yun mo sa Sarcon, sa akong lolo, Libay siya. Oo, so na abot ka sa Cantilan, Surigao, dito siya nakapagkatawa. Ako si Nestor Asarcon. Ang lolo ko ay tubong San Isidro, Rebesiha. At kami naman ay napunta na sa Gapan. Doon na ako ipinanganak. Kaya yung San Isidro, San Nicolas, at saka itong Gapan ay talagang buo yung Asarcon doon. Cheryl Azarcon Castaneda. Parents ko from Gapan, Nueva Ecija. Ako po ay taga San Nicolas, Gapan, Nueva Ecija. Doon po ako sinilang, doon po ako lumaki. Taga Vancouver po kami pero mahal na mahal po namin ang Pilipinas. I'm Wilma Asarcon, sawa ko ng lahi ng Asarcon. Tubo kaming Gapan din, magkababaryo lang kami ng asawa ko. I'm Sharon Azarcon from Gapan, Nueva Ecija, from Juan Azarcon Patriac. I am Rosalinda Sarcon Garcia. I was born in Santiago, Isabela City. Ang parents ko, ang tatay ko ay taga San Nicolas, Gapan, Nueva Ecija. Welcome to the Sarcon Second National Reunion! Natutuwa ako at nakarating ako sa reunion ng Asarcon para magkakilala kami. My name is Dasio Kagawan Asarcon Jr. and I'm from General Reyes, Cavite. Naling po sa Asarcon clan through my pamangkin kila Donnie. Ako si Alanin Asarcon. Yung aking minuno o aking tatay ay taga Quezon, Nueva Ecija. Ako si Ernie Sarcon Columnas from Cantilan, Surigao del Sur. Pero dito na ako nagtrabaho sa Manila. Ito kaya nakaabot kami dito, kita-kita kami sa aming mga kaparentihan sa Sarcon clan. Jonathan Asarcon, taga Butuan City, pero originally from Cantilan, Surigao del Sur. And I'm happy to be here to attend the second national reunion of Asarcon. Alvin Asarcon Ursua. My mom is Alba Asarcon Ursua. She is from Gapan, Nueva Ecija, and I am from Binangonan, Rizal. Po ay si Chari Azarcon, na anak ni Antonio Azarcon. Ang kanyang mga magulang ay si Antonina Pobre Azarcon. At ang aking lolo ay si Antonio Azarcon na taga-Gapan, Nueva Ecija. Ako si Cyril Sumayo Azarcon po. Then, ang father ko is si Antonio Raquisa Azarcon. Then, ang lolo ko is si Antonio Pobre Azarcon from Nueva Ecija. Panginoon po namin Diyos, salamat po Ama ng marami sa iyo. Narito ang aming pamilyang Asarcon. Nagpapasalamat po kami Ama ng marami sa iyo sapagkat nakarating kami payapa dito sa dakong aming pinag-usapan at dito'y magsasaya ang iyong mga lingkod. Kaya naman Ama, tulungan mo po sana ang bawat isa sa amin na magkaroon ng kapayapaan at katahimikan ang gagawin namin pagsasaya. Lahat kaming mga magkakamag-anak ay magkakilala sa ikaulad ng aming angkan. Ama, salamat po ng marami sa iyo at meron din kami nakahanda ng mga pagkain, basbasan at pagpalain nang upang sa gayon maging lakas ng aming katawan, patuloy naming nagamit sa pang-araw-araw, lalo na sa ginagawa naming mga paglilingkod. Ganap na po ang aming pag-asa at sampalataya na binasbasan kaming lahat. Ngayon din ang buo naming pamilya, sa pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. So for the past 20 years, mas lumaki ang membership ng Asarcon clan sa Facebook. Mas lumawak yung reach niya at mas dumami yung nakaalam na buong mundo pala may Asarcon. And personally, I have traveled all over the Philippines on a motorcycle. Ako po ay isang Philippine looper, nagmumotor buong Pilipinas. And I have had the chance na ma-meet yung iba nating kamag-anak
And I've also been to Cebu many times. Marami rin akong kamag-anak apelido na na-meet doon personally. So siguro kung walang Asarcon Clan at wala tayong Facebook, I doubt if I would have the chance to meet each and every one. And we are very thankful for technology. Saka siguro iba yung lukso ng damdamin pag nalaman mong Asarcon yung kaharap mo. Ako, ilong lang ang tinitingnan ko eh. Buti na lang, pinagpala ang ilong ng Asarcon. No, hindi kailangan sabi ng mga tito ko, mga alaskador konsuhin from Nueva Ecija, sabi nila, pagkasarat ang ilong, wag mong patitingalain pag umuulan. Malulunod. So, again, welcome po. And later, pagbibigyan po namin kayo magsalita at ma-share nyo naman yung inyong pinanggalingan na lugar. Obviously, hindi lang Tagalog ang may Asarcon. Nagpunta po ako sa Tugigaraw, may Asarcon pa rin doon. Punta akong Baguio, may Asarcon pa rin. Punta ako ng Ilocos, may Ilocano pa rin. Ng Iloilo, Rojas. Tapos, sa Bacolod, outside Bacolod City, merong isang barangay doon sa town of Valladolid, na isang barangay na Asarcon din. Ang dami, sobra. Siguro kung iikutan ko yun, kulang isang taon. Yung lahat ng Asarcon iikutan ko. Lalo na ho sa Mindanao. Merong lumapit sa akin doon sa Davao na sabi niya, Kuya Donnie, hindi ko siya kilala. Sabi niya, nakikita kita sa Facebook eh. Di ba Asarcon ka? Ganon. Ganon siya kalaki. And everywhere I go, I am confident that I will have friends and family all over the Philippines because of my serving. So hopefully, lahat tayo, once after this reunion, we will still maintain that happiness and kinship with each other. Para meron kang kamag-anak anywhere. Napakalaking bagay. Ako na Asarcon, my mother from Cantilan, Surigao del Sur. Tapos ito, nagsama-sama tayo dito, being sa natin, Kwan. So, at least ating pagkita-kita maganda sa facility. Dahil kay Dune, sa kontak ko sa kanya, ang nag-ano sa akin dito, nag-introduce Kuya, kindly contact Dune, Asarcon. So, kinontak ko siya. Ngayon, kami nagka-anuhan ng communication. So, ito na-organize dito. Kaya dito tayo sa Binyon, nakita muna dito na lugar. Being I am the chief, so safety tayo dito. Ako po ay si Nestor Asarcon na taga Balibag, Gapan City. At ang aking pong lolo ay talaga Asarcon Tubong San Isidro naman. Kaya yung San Isidro, San Nicolas, Gapan, halos magkakasama po yun. Ngayon, ang ating pong kasalukuyan na mayor ng San Leonardo ay si Mayor Elan. Sa mother side po, Asarcon yun. Kaya naimbita namin, mayroon lang na emergency na si Kaso, ang nakarating yung kanilang anak ni Mayor Elan. Yun din po, sa ngayon, siya ang tatakbo na mayor doon dahil na graduate na si Mayor Elan. Pero ang isang mahalaga pa rin po ay yung kanyang tiyahin, yung asawa ni Mayor, dati ng congressman yon, congresswoman, si Doktora Maricel Natividad Naganyo. Ngayon, siya po uli ay tatakbo ng 4th District. Ngayon, ang isa po sa aming hinihiling na una ay ang ating mayor nga doon sa ngayon ay tulungan natin kung ang para sa ganon, ang ating angkan kung saan man at may makarating sa lugar na yon, meron po tayong aasahan na sila nga ang nandoon na nangunguna sa bayan ng San Leonardo na pagka nag-eleksyon na ay ang gaganap na ron ay ang kanilang anak na si Ninya. Ayan.
Kaya yun po, at ang isang magagawa naman natin, tamang nandito kayo sa Metro Manila o saan man, pero meron pa rin tayong mga kamag-anak doon sa lugar na yon na kung pwede natin silang suportahan at tulungan na yun ang kanilang iboboto. At maasahan nyo naman na kapag ka sila naluklok at talaga namang nagaganap, pagka lumapit po doon kay Mayor Elan, ay walang hindi. Puro tutulungan. Lalo naman yung congresswoman na nangyari na nga, na nanalo noon, maraming nagawa. At ngayon, ay lumalaban nga uli. Kaya, suportahan po. Na yun nga, nabanggit ko kanina na kahit nandito tayo sa Metro Manila, pero meron tayong kamag-anak doon na hindi lang sa Sarcon. Halimbawa, yung inyong misis, siyempre, hindi Sarcon yun, may mga kamag-anak yun, may lahi. Ganun po. At ayun, nagpapadit sila ng maraming papasalamat at yun lang at naalala natin sila na kaasar ko na naimbita na at yung anak ko nga ang siyang nag-asikaso doon sa Gapan na pagpapadala ng mga imbitasyon at ayun, pinaunlakan tayo, nandito yung kanilang anak at ako mismo na rin ay humihingi sa inyo ng tulong na suportahan natin dahil unang-una, taga-Gapan ako at ayun lang din San Leonardo kasi yung po kasing Gapan sakop ng 4th District. Kaya lahat halos nung ilang bayan ba yung 4th District? Kung yun San Leonardo, Piñaranda, Gapan, San Isidro, San Antonio, Jaén, Abiao. Ayun. Kaya yun po at makakaasa kayo na kung sakali na may kailangan kayo doon pag sila'y nakaupo, pagka sinabi nyo sa akin, ay sasamahan ko kayo at tutulungan natin. At basta hanapin yung Nestor Asarcon ng Gapan, ng Malimba. Ang aking palatandaan ay ang aking ulo. Ako po si Rosalinda Asarcon Garcia, pero palayo ko Neneng. Kilala ako sa pangalang Neneng. Kasi yung mga dati nung araw, basta panganay, mga kami pinanganak sa Santiago Isabela City na ngayon, bandang norte. Ang tatay ko ay taga San Nicolas, Gapan. Doon sila nagmula. Ang nanay ko ay taga Lawag, Ilocos Norte. Nagkita sila sa Isabela, doon sila doon sila nanirahan at doon kami nagkaroon ng pagkakataon na doon kami pinanganak. 6 kami, isang lalaki, ang panganay namin, at 5 babae. Kami nandito ngayon sa Metro Manila. Nakatira ko sa Caloocan. Siya naman ay sa Cubao. Ako po ay 62 years old na. Batang-bata. Kasi alam ko lahing Asarcon magaganda at mga gwapo. Naka-attend po ako nung unang reunion. Kita-kita kami, kaya naging close kami sa isa't isa. Pag nag-uwi ako ng Nueva Ecija, kasi taga Nueva Ecija asawa ko, taga Peñaranda eh. Nag-uwi kami, nakikita ko si Kuya Nestor, sa dumadaan ako sa kanila. Ganun, andun pa rin yung pagsasama ng mga Asarcon ba? Basta kamag-anak Asarcon, ay kamag-anak ko yan. Kahit na hindi ko alam kung saan nakatira, basta Asarcon, kamag-anak. Ako po si Imelda Asarcon Atok. Ang pangalan po ng father po namin, Pedro Asarcon. Taga San Nicolas, Gapan, Nueva Ecija. Ako po pang-apat na anak nila. Ang nanay po namin, ang pangalan, Estefania Domingo Asarcon. Bale, taga po siya, Lawag. Yung lolo namin, actually yung lolo namin ang palaisipan sa amin. Kasi aside sa lolo ko, wala akong kilalang kapatid ng lolo ko. Which is coming from, ang alam namin is
galing siya Japan na lumipat ng Quezon Nueva Ecija at since bus driver siya, kumalat na nga ang kwento. Yun. So, yun. From Nueva Ecija nga, nakarating hanggang Isabela, nakarating ng Tugigaraw, ang alam ko may Quirino at Ambra. Pero hindi pa rin namin matukyan, malaman yung kabuuan ng kwento. Yun. So, alam na Sarcon po ako, ang aking tatay ay Alberto Jr. na pinanganak sa Quezon Nueva Ecija. So, once, every now and then, bisita kami sa mga pinsan ko sa Nueva Ecija. Ngayon, yung pamilya namin ay ngayon naka-base ngayon sa Quezon Province, sa Lucban, Quezon. Kami lang ang Asalcon doon. Hopefully, I don't know kung lalawak ang Asalcon sa Quezon. Ayun. Pag pinuntahan niyo yung mother ko, kasi isa lang ang Asalcon doon. Kami lang. Oo. Yun. So, yun po. Nakakatuwa po ngayong umaga na first time ko po maka-attend ng ganitong reunion kasi sabi ng ni Alvin, sabi niya, Ma'am, let's go and attend the reunion. Let's support Kuya Donnie. Sabi niya ganyan. Okay, why not? Sabi ko ganun. So, let's go. So, nakakatuwa talaga na-meet ko yung na-meet namin yung lahat-lahat dito na mga pinsan na sabi ko nga, kung magkakasalubong kami sa street, we don't know each other, di ba? Minsan yung iba nagliligawan na magpinsan pala. Or halimbawa yung nagkaroon ng mga kaso, gano'n, di ba? You fight each other. Nung pala, magpinsan pala tayo kasi ito, Asarcon pala. So, it's a good thing na merong reunion na ganito, na it's a great milestone sa Asarcon family and we congratulate, Donnie. And ang first reunion kasi, I understood na yung brother namin na si Jose Lito ang nito. So, I called him, sabi niya hindi siya makaka-attend kasi busy siya. So, okay, sabi ko, di bale si Alvin, sabi niya si Donnie, ando naman. Kaya, so, yeah, support namin si Donnie. Ang history namin kasi, yung father ko, ang pangalan niya ay Francisco Asarcon Sr. At tapos meron siyang junior, nasa Toronto yon, yung kapatid ko na yon. So yung mother ko, Felicissima Santiago Palomo. So yung natandaan ko, vivid memory ko nung we were growing up, nag-aral kami ng ate ko, yung mga kapatid ko sa San Nicolas Elementary School. And then we moved to Nueva Ecija South High School, which is called NES. So, yun ang aking natandaan. And then, yung ate ko nung maliit kami, kasi my father was a farmer. So, yun ang nagpaaral sa aming magkakapatid na alam namin yung paano magtanim sa bukid, yung yung palay. So, sabi ko, when I was growing up, sabi ko, nakakatuwa ito kasi madudulas kami dun sa mga sa pilapil ba ang tawag talagang pero so sabi ko gano'n ako sa ate ko, paano to minsan hindi kami nakakalakad kasi pero nakakatuwa kasi yung bringing back the memories ba dun sa amin sa Japan and then we moved to si ate ko sa US, kami sa Canada. Tatlo yung anak ko, yung eldest ko, Leonard, si Alvin susunod, and youngest ko si Jeffrey. Andun yung dalawa niyang kapatid sa Canada, si Alvin lang ang andito, kasi dito siya nag-asawa, kaya, so every year umuwi kami, so nakikita namin yung lahat ng mga masaya ang Pilipinas kaya we love the Philippines. And then, ngayon nagkaroon pa ng isang reunion ng Asarcon. Ito pa nakakatuwa, yung second national reunion na talagang mamimit mo yung mga wonderful, mga gwapo at saka gaganda. Diba? Mga Asarcon. Kung pangalan Asarcon.
Pero patay na yung isa, kaya 12 na lang. Ito yung anak ko, dito siya nag-aaral sa kaya tapos niya tapos sa US. Ako po si Cyril Sumayo Asarcon po. Yung father ko po is si Antonio Asarcon Jr. po, or the third. Ang lolo po namin is Antonio Pobre Asarcon from Nueva Ecija. Then, medyo hindi po kami familiar sa lahi talaga ng Asarcon dahil same issue. Iba-iba babae. So, isa rin yung grandmother ko sa nagkaroon ng anak sa lahi ng Asarcon, which is kami yung mga naging bunga. Then, ngayon po is nasa under government employee po ako sa PNP. Then, nakatira po ako sa Rodriguez Rizal, pero dito po kami pinanganak sa Quezon City lahat ng magkakapatid. Alvin Asarcon Ursua. Alba Asarcon Ursua is my mom. I'm from Binangonan, and ang lolo ko, si Lolo Ikoy. From San Nicolas, Gapan. Ayun, Nueva Ecija. My grandfather served the military during World War II, and after the war, nag-retire after panahon na ni Marcos eh. So, kaya ako nag-iikot at kinoconnect ko kayo lahat because sayang yung network. Napakalaking network ng Asarcon. In fact, kung hindi dahil sa network ng Asarcon, wala itong venue natin. Insan Ermi, dahil sa kanya, he made the initiative to contact me. Pinuntahan namin to, ilang beses ako naging ocular dito, pati anak ko, para maganda yung venue. Kasi nahirapan kami maghanap ng venue eh. Dahil it's not easy and it's not cheap to find a nice venue for this kind of activities. Maraming salamat, Insan Ermi. Si Insan Ermi is a former Scout Ranger. Galing sa gera ng Mindanao. At napakapalad natin at nakilala natin siya. So mamaya magkikwento ulit ako sa inyo tungkol sa history ng Asarcon. By the way, si Jonathan Asarcon, retired US Navy from Guam na ako. Pero kapatid eldest namin si Romeo Asarcon, 8 kami. Maliban sa isang sideline ni father. Yung father ko si Cesar Asarcon from Cantilan. Yung lolo namin si Juan Asarcon from Cantilan. Yung great-great-grandfather namin, kung naalala namin, siya yung the first kabisa del barrio ng Cantilan. Yun ang natandaan sabi ng father namin. So, pero ako pinanganak na ako ng Butuan City. Ito naman siya, napadpad to siya sa Hulu. Doon to pinanganak. Pero anyway, sa akin, si Sir Donnie ang nakita ko eh. Siya talaga ang nag-interest akong sumali. Bali, from Butuan delegation, pero Cantilan talaga ang namin, ipapasa namin doon when we're going back. Ako sa Monday, I'm flying back to Butuan. And then I have to coordinate sa Cantilan kasi mayroon ng Asarcon Clan Organization. Kung mapansin mo doon, mayroong headquarters talaga ang Asarcon Clan. Every year, nagbibigay, nagpapakain doon, buong munisipyo, pinapakain. In fact, one of the 2 generals of the Air Force, si General Hotchkiss, 2 brothers, Asarcon yan sila. Sila din ang mga pinakano sa Cantilan. So, maraming salamat, Dan. Ako actually, nag-interest ako, makita lahat ng mga kagwapuhan ng Asarcon. Pero meron kaming kapatid, gusto kong isama, pero sa Butuan City. Sabi ko, Tol, ako na lang pero next time, yun ang hopefully, the next venue for our national Asarcon reunion, hopefully somewhere closer to either Visayas or Mindanao. Hopefully. So that would be a very good
agenda. Sana naman ma-realize na not only here in Metro Manila, Luzon, but we're going to move these gatherings to Visayas and Mindanao, which is I'm trying to suggest na although Ban is our organizer, I might say he's gonna be the main headquarters president of national, or I don't know, that's only my suggestion. Probably Don gonna be in charge of Luzon, president of Asarcon clan, and then we're going to establish the Visayas as another Asarcon clan president or appointed, and then siguro nandito na rin kami sa Mindanao, pwede rin na parang as a contact, because I know si Attorney Tony Boy Asarcon, just to let you know, mga pinsan, maganda talaga yung resort niya doon sa Tandag. Maganda talaga. Actually, nag-invite yan sa mga Asarcon. And before, he was the councilor of Tandag. Now, I think his son is running. I think he's a councilor. Presently, he's a councilor. Maganda ang natin doon sa part of Surigao din. I believe ma-enjoy nyo yung area o yung tourist spot ng Surigao. Kung gusto nyo talagang bumisita ng Surigao or somewhere in Caraga, maganda rin ang mga tourist spot natin doon. Thank you, Insan, and I'm really, really happy kasi nandito yung eldest namin na gwapo din. Anak niya si Omek, Jerome. He is now working at the US Embassy. Oh, sana makatulong. Ito din talaga, Sir Donnie, mayroon din tayong, baka mayroon kayo sa US Embassy, nandyan na. Di ba? So, nandito si Insan natin na may dito sa area na to, di ba? O, si Down naman, buong Pilipinas, baka buong mundo na. And this is my wife, Jovi, from Jatagon, Surigao din. Maraming may additional ka, Jerome. Good afternoon to everyone. Siyempre, masaya na makita each and everyone ngayon at chance na makipagkwentuhan, ma-recall ang ating roots. At maganda yung place. Ito, Quezon City. First time ko rito. At salamat sa mga nag-organize. Enjoy lang natin yung kwentuhan, pagsaluhan natin yung pagkain, at kwentuhan tayo para sa ating mga for connectivity ng ating magandang apelyido, Asarcon. More power to everyone. Ang tawag sa apelyidong Asarcon, alam niyo yung pulbo na parang kulay blue? Medicine siya sa mga Meksikano. Yung Asarcon na word itself is blue. Yung paano napunta yung Asarcon sa Pilipinas, before we go there were a lot of conquistadores who conquered not the Philippines, but South America, Argentina, Brazil, not Brazil kasi Portuguese yun. Yung South America, maraming conquistadores na Asarcon din.
In fact, nasa history nila yun. Na may mga dumating na Espanyol o from Spain na sinakop sila, Asarcon ang apelido. So yung soldiering, pagsusundalo, at paglalayag, nasa dugo ng mga Asarcon yun. Alam niyo naman na wala tayong Spanish blood, pero ang apelido natin Cruz, Reyes, Santos, De los Reyes, iba-iba. We also found out na yung apelidong Asarcon is one of the surnames na ibinigay ng mga Kastila sa mga Pilipino to change into. Asarcon tayo, Espanyol agad, not necessarily. So it came from the Spaniards, yung word na yun. Kausap na taga Surigao na sinasabi niya yung kanyang lolo o great-grandfather was 4 brothers na nagta-travel, selling goods and stuff. They would travel from Central Luzon, Nueva Ecija, all the way to Mindanao. They traveled there hanggang sa doon na nagbuo ng pamilya. Yun ang isang legend. Pero meron talaga akong nakausap na ganun talaga. Meron din naman na konduktor ng PNR, alam niyo naman Bicol Express, kasi nakarating po ako ng Goa, Camarines Sur. Meron pong barangay Asarcon doon. Napakalayo, liblib na lugar, pero dinadaanan din ng tren. Ang dami ring Asarcon. And that's also one thing. Kasi may mga Asarcon sa Caloocan na mga taga-PNR, ang sinasabi nilang pinanggalingan nila, isang konduktor ng PNR. Tapos, ang dami po sa Surigao na Asarcon. Sobra. Literal. Kaya, kailangan natin magkaroon ng coordination doon sa Asarcon part ng, kumbaga Surigao part, no? Kailangan nating ayusin yung ating mga officers para malay nyo, pag pumunta kayo ng Davao, malay nyo, pumunta kayo Cagayan de Oro, sa Butuan, sa Surigao, magka-courtesy call tayo, pumunta tayo ng Gapan, pumunta tayo sa Leonardo, may kamag-anak ka na pwede mong lapitan.